I'm sure napanood nyo na tong nagtitrending na to. Sinubukan ko na para malaman ko talaga kung masarap or hype lang. Kaya today, gawa tayo ng Korean chewy cookies. Naglalagay lang ako dito ng 30 grams ng sesame seeds and 150 grams ng pistachio nuts. Yung dalawang to ay freshly roasted pa. Tinoast ko siya sa oven around 150 degrees Celsius for 10 minutes. Mas madali kasing i-blend or mapino yung mga nuts natin and sesame seeds kung mainit pa talaga siya. Lumalabas pa yung oil. So binilend ko na yan kasama ng 70 grams ng oil. Any neutral oil pwede. Ang gamit ko dyan is canola oil. Naglagay din ako dyan ng pinch of salt. Kung mapapansin nyo, hindi tayo nag-add ng sugar. Yung base natin na tinatawag kong deflated marshmallow ay sobrang tamis. Matamis yun. Nung satisfied na ako dun sa pino ng ating pistachio and sesame seeds and oil, malabnaw pa siya, diba? Mainit pa kasi yan. Pero mapapalapot natin yan or gaganda yung consistency niyan kapag naglagay tayo ng 200 grams ng Van Houten Professional White Chocolate Compound. Ito na rin yung mag-add ng konting sweetness dun sa ating pistachio cream. Kung meron naman kayong ginagamit na pistachio cream na, okay lang naman yun. Gusto ko lang talaga na gumagawa ng homemade para na-adjust ko siya. Depende dun sa paggagamitan ko. Pero kung meron na kayong ginagamit, okay lang naman. So, ang ginawa ko dyan, hinalo ko lang yung white chocolate compound natin ng Van Houten dun sa ginawa nating pistachio paste. Nag-add ako dyan ng konting pistachio emulko para mag-dark yung color niya and mas ma-enhance or magkaroon ng deeper flavor yung pistachio nuts natin. So, makikita nyo malabnaw pa rin naman, chef. Mainit pa kasi again. So, ang gagawin natin, ilalagay natin to sa chiller and magiging ganyan yung consistency niyan. Once na nag-set na siya, hindi na yan lalabnaw ng ganon katulad ng bagong halo natin. Unless, ilagay nyo siya sa direct heat, okay? Hindi ako naglagay dito ng extender dun sa pistachio cream natin, kagaya ng milk or cream para tumagal yung pagiging malutong nitong ating katayfi, okay? So, dito gumagamit tayo ng 200 grams ng katayfi. Hiniwalay-hiwalay ko lang yan. Nag-add ako dyan ng 70 grams ng butter. Melted butter na, syempre. Then, hinalo ko lang. Ito-toast ko to sa oven sa 150 degrees Celsius. Umabot to ng 11 minutes. So, every 5 minutes, hinahalo ko yan. Binabaliktad-baliktad ko para even yung color niya. Kapag walang oven, pwede rin naman tong ito sa saucepan or kawali. Okay? So, yan. Kapag satisfied na again ako dun sa color, pwede nyo pang ipa-dark. Okay na sa akin yung ganito. Sinaling ko na yan dun sa bowl. Then, lalagyan na natin yan nung ating cream. Bago nyo palalagyan ng cream, again, mainit yung ating katayfi, diba? So, wag nyo ilalagay kagad. Palamigin nyo yung katayfi bago nyo lagyan ng cream. Kasi, hindi nyo siya maibibilog agad. Okay? Natatandaan nyo kanina kapag mainit yung texture ng ating cream, lumalabnaw siya. Okay? Oil-based kasi, kaya ganon. 220 grams lang ng pistachio cream yung nilagay ko dun sa katayfi para mag-bind siya ng ganyan. Kapag okay na, pwede nyo na siyang ibilog. Kapag nararamdaman nyo masyado pa siyang naghihiwalay-hiwalay, chef, i-rest nyo muna sa chiller para mas madali siyang ibilog, okay? So, ayan, nakagawa tayo ng 13 pieces. So, para mas madali natin tong ipalaman mamaya, ilagay nyo siya sa freezer para mag-harden na siya talaga. So, dito naman, gagawa tayo ng ating coating. Gumagamit ako dyan ng 230 grams ng marshmallow, then 2 tablespoon ng butter. Microwave ko yan for 2 minutes, then hinalo ko siya. Kapag feeling nyo matigas pa rin yung marshmallow and nahihirapan kayong i-combine yung butter, ay di ipasok nyo ulit sa microwave at least 1 minute pa, then haluin nyo lang continuously. So kapag okay na kayo dun sa texture ng marshmallow nyo, pwede na kayo mag-sift ng 1/4 cup ng powdered milk and 1/2 cup ng cocoa powder. Sift nyo lang yan and then malupitang halo ulit. Okay? Kapag walang microwave, pwede rin to sa saucepan. Medyo mahirap nga lang kasi mas matagal kayong maghahalo kapag ganon. Kapag feeling nyo nahihirapan i-absorb ng cocoa powder yung marshmallow, pasok nyo ulit sa microwave at least 1 minute tapos dire-diretso yung halo. Kapag nararamdaman yung na-absorb na yung cocoa and powdered milk, okay na yun. So, ganyan dapat yung consistency niyan, shiny. Alam nyo ba, dahil alam kong masyadong matamis ang deflated marshmallow,
Nung una, nag-try akong gumawa ng sarili kong marshmallow, tapos binalot ko siya dun sa katayfi, pero iba kasi yung texture, iba yung consistency niyan. Masyado namang hassle kung i-vlog ko na gumawa ako ng marshmallow, tapos minelt ko yon. So, masyadong matrabaho para sa inyo. Kaya ginamit ko na lang ID yung ready-made ng marshmallow. So, ayan, nakikita nyo yung pan natin, nilagyan ko ng oil, pati yung gloves ko, nilagyan ko ng oil, tsaka natin isasalin yung marshmallow natin. Papalaparin natin yan. Pwede nyo palamigin kapag napalapad nyo na, pwede rin namang hindi. Madali lang naman siyang gawin. Medyo matrabaho lang sa tingin nyo kasi pinapanood nyo. Pero pag kayo nang gagawa, madali lang naman siya. So, ayan. Pinoportion ko na yan hanggat maaari. Papanipisan ko lang yung coating natin nitong deflated marshmallow. Alam nyo kung bakit? Sobrang chewy niya. As in, magkakamasel yung panga nyo. Kapag kinakain nyo yan. And syempre, again, medyo matamis siya. Kaya binalance ko lang yung feeling natin na hindi siya masyadong matamis. Kaya hindi tayo nag-add ng sugar, saktong-sakto lang. At least pagka kinain mo, ay hindi siya masyadong matamis. Mas ma-enhance yung lasa ng pistachio cream kapag hindi na overpower ng tamis yung product natin. So nakikita nyo naman yung ginawa natin. Binilog lang natin yan. Then i-roll natin sa cocoa powder. Nilagay natin sa liner para at least hindi siya messy. Then ito na yung itsura niyan. Okay lang to na hindi naka-chiller, pero mas maganda pag naka-chiller, pero hindi to lalambot kahit hindi nyo siya i-chiller. Kung ako yung tatanungin nyo tungkol dito sa nagte-trending na to, lasa siyang mamahalin. Masarap na masarap yung ginawa nating pistachio paste, syempre yung katayfi, nag-add ng crunch. Medyo 50-50 ako dun sa deflated marshmallow na ginawa natin. Hanggat maaari, mas gusto ko na lang gawin yung chocolate mochi. Kasi baka pag kumain ako ng dalawa nito, kasing pang ako na si Piolo Pascual. Pero masarap siya. Feeling ko masarap siya kaya siya nag-hype. So yun lang. Thank you. Bye-bye.